Ayaw cool! Ayaw cool! Hello guys! Welcome to my channel! Ayan, pangit naman ng ganong intro, no? Oh yeah! Tama ka na napunta ang channel, no? Gusto ko sana para lang tayo nagkwentuhan or nagkukwento lang ako sa inyo ng aking experience. No? Hindi to clickbait Honda Click disc brake conversion nga ito. Rear disc brake conversion. Pero bago ko ituloy, baka naman pwedeng maka-request kapatid dyan, no? Subscribe ka naman sa channel ko, comment, like, and share, and click the bell button para naman dagdag gasolina sa tulad kong nagsisimula pa lang sa vlogging at aspirant content creator. Well, ibabahagi ko lang naman ang transformation ng aking MC na si Chipoy. Yung experience ko sa mga items na nabili ko. Kasama na rin yung mga sablay na nangyari. Nang sa gayon, sa mga tulad yon na may balak magpa-convert ng kanilang rear disc, may iwasan nyo na mapadoble ng gastos. Konting pasimula lang. 2019 ko siya nabili at sa loob ng 5 taon, 3 taon sa paghuhulog, finally, mabibihisan ko na siya. Well, salamat syempre sa sponsor ko, to myself. Talaga namang napakagastos natin. Stock siya kung tutusin. May mga konting nilagay lang ako dyan nung simula. Yung front fork cap at yung cap sa muffler cover. Pagkatapos nun, hindi ko na tinuloy. Kailangan ko munang tapusin yung paghuhulog sa motor trade. Papansin nyo dun sa left flarings, may gas-gas at sa front fender. Saka dun sa brake lever. Halatang nagsemplang na ako dyan talaga. Sama na rin pala yung dalawang side mirror ko na lost thread. So yun, naremedyohan ko na lang sa malapit na machine shop sa amin. Yung mga pyesa dito na nilagay ko ay binili ko na lang din sa online shop. Ilalagay ko na lang sa description yung mga link ng shop. Hindi ko siya nabili ng isang baksakan. Unti-unti lang. Matenga lang talaga ng matagal at ngayon lang ako nagkaroon ng oras para ipakabit. Okay. RCB S1 Forged Master Brake and Clutch Pump 10mm Universal. Gold yung napili ko kasi ang combination ng build ko ay gold, yellow, silver, and blue. Left and right na yung na-purchase ko. Box niya may product description, brake fuel oil tank, bracket at yung mismong cylinder body. Universal yan, pero pag ipapakabit mo yan, kung Honda Click yung MC mo, ang gagamitin mo na holder ay yung stock mirror ng Click mo. Kasi yung handlebar ng Click may specific position talaga para sa holder. Doon naman sa aftermarket, tulad ng RCB, wala siyang ganon. Nangyari sa akin, hindi nagamit yung holder ng RCB Brake Master. Ginamit ay yung stock. Pero okay lang kasi fitted pa rin naman siya at walang uga. So, papakita ko na lang yung sinasabi ko dito sa part na to. Dati, pinag-iisipan ko kung yung E2 Series Master yung bibiling ko. May mga napanood ako na maganda yung review sa model na yon. Bukod sa mas mura, mahaba din yung lever niya. Tago yung tangke hindi ka masyadong mag-worry kasi nga, yung brake fuel oil tank niya ay hindi exposed. Kahit iwanan mo siya sa labas or sa mga lugar na hindi ka pamilyar, hindi ka mapapaisip na pwedeng mapagtripan. Since na easily twist kasi yung cap nun para mabuksan, diba? Okay yung S1 na yan goods yan. Tsaka pwede ka mag-adjust sa lever. Yung plan niya kasi nakadepende talaga sa preference mo. Experience ko naman sa 2 linggo ko na nagamit, ilang adjust din ako dyan trial and error yung ginagawa ko. Hanggang sa kuha ko yung timpla ko at nasanay na rin ako dyan. Yung function niya as a brake lever, naibibigay naman niya talaga. So, sulit na rin kung tutuusin. And then, bonus na lang talaga yung dagdag forma. RCB brake caliper S3 series, left side. Pang Honda Click din to Pinalitan natin yung stock brake caliper. Although okay pa naman yung stock brake caliper. Pinalitan ko na rin nga kasi nga gusto ko kasi pares yung brand nung caliper front at saka nung rear. And yung binili natin ay color silver. May kasama siyang brake pad at bracket. Since ang gagamitin natin ay yung size na 220 na rotating disc, yung shop na rin ang nagfabricate ng bagong bracket. May nabibilan naman na aftermarket na bracket sa mga ganong size. And sa rear naman or sa likod RCB brake caliper S3 series pa rin na pang Aerox or NMAX yata to Bumili pa ako ng swing arm na pang PCX nun kasi dun nga sa mga napapanood ko, yun yung common na ginagamit kasi may mga kabitan na ng caliper. Pero sabi sa akin yung modifier, may mga modification pang mangyayari lalo sa kabitan ng muffler. Sinubukan ko yung gawa nila. Stock swing arm ng Honda Click tapos ititig weld yung bracket. Malinis naman yung pagkakagawa nila at matibay. So big shout out kay modifier. Sa mga next na i-upload ko, papakita ko sa inyo yung mismong footage kung paano nila ginawa.
Disc adapter. Fully alloy ito, no? Diyan, ipapatong yung disc. Sa personal, makapal yan. Hindi rin siya ganun kabigat. Sa mga napapanood ko kasi na nagpapakonvert din, ang gamit nila, malalaki na adapter na nabibili rin nila sa online shop. Kasi nga, yung iba, malalaking disc ang gustong gamitin. 245 or 260. Pag ganun siguro, either makahanap ka ng mga aftermarket na adapter at bracket or ipapamachine shop mo. Mas gusto ko maging floating disc kaysa yung bowl type. Ginaya ko lang sa mga napanood ko. Ang mangyayari dyan, ipapatong yung disc sa ibabaw tapos yung adapter na yan ang papaupuin dun sa mugs mo. Isasalang sa lathe machine yung mugs tapos babawasan yung surface ng mugs. Ipapatong at may precise na sukat yung lalim nun. Bale, 8 na alloy steel bolt yung gagamitin. 4 para sa mugs at 4 naman para sa disc. May options din namang ibibigay si modifier kung gusto mo TIG welding ang gagawin para wala ng alisan. Ako, pinili ko na lang yung de-alloy bolt na lang muna. Kakapusin kasi tayo sa budget and so far, time to time, chinecheck ko naman bago tayo umalis. Maganda naman yung pagkakagawa at naka-sentro naman siya. Nissin floating disc brake rotor alloy disc, no, na ang size niya ay 220 yung ginamit ko. Maganda siya at makapal in fairness. May mga other options naman na 220 disc sa market. May mga nakita ko na ibang brand kaya marami kayong pagpipilian. Pero sana yung Racing Boy maglabas na rin sila ng 220 disc para sa mga Honda Click na ganito ba. Dalawa yung binili ko para magkapares yung harap at likod. Braided brake hose naman, ang haba nito ay 2,400 mm or 240 cm. Hindi ko tanda or hindi ko maalala yung name ng brand Nabili ko lang din ito sa Facebook Marketplace. Marami ding options sa online shop. Yung 240 cm na yan, mahaba na yan at may pasobra pa. Kaya i-cable tie na lang yan pag sumobra. Sa nangyari sa akin, napabili ako ng RCB na brake hose, yung Teflon. Yun pala, pang Raider pala yon, sobrang iksi. Kahit sa unahan, hindi siya magagamit. Mali yung haba. Kaya kayo nabibili, maigi na basahin nyo yung description or i-chat yung seller. Buti na lang, dalawa yung nabili ko, nagamit naman siya. Pag nagkaroon na lang ulit ako ng budget, papalitan ko na lang ng mas maiksi. Sa brake fluid naman, hindi yan yung gagamitin sa brake hose Nung una, akala ko yan yung gagamitin at okay na yung dalawa kong nabili. Hindi pala. Masyado daw yan malapot at hindi maganda para sa brake master caliper natin. Ilalagay naman yan once natapos na yung pag-bleed at pang top up siya dun sa reservoir tank. Mag-serve na lang siya as forma na may kulay yung transparent tank mo. Brake hose holder, no, ang brand niya Rizoma na CNC. Marami ding aftermarket sa online shop na ganyan. Nagustuhan ko yung kulay niya Nagamit naman siya para mailagay natin yung brake hose. Kumbaga, hindi masakit sa mata pag tinitingnan mo yung hose at iwas na rin sa isipin na kung anong pwede mangyari. RCB alloy handle grip. Nagpalit na rin ako ng handle grip kasi lumang-luma na yung stock Kupas na at manipis na. Pero ito na nga yung nangyari. Akala ko plug and play yung handle grip. Nagtabas pa kami sa throttle part para may pasok lang yung buong handle grip na yan. Sa left part naman, hindi ko matandaan kung sakto rin ba or may clearance pa na sobra. Mas maganda magtingin pa kayo ng ibang brand na yung diameter niya ay kaparehas ng stock nyo para iwas tabas ba. Rizoma full CNC aluminum alloy V3 na brake lever guard. Brake lever guard, common question. Pwede ba yan sa LTO at HPG? Ang sagot ay hindi ko alam talaga. Ang dami ko nang napapanood na ang sinasabi ay okay naman daw. Pero may mga napanood naman ako na nakapag-violate sila at natikitan. So para hindi na natin pagtalunan, kung may pambayad ka sa offense, go mo. Kung wala, wag mo na ipakabit. Sa akin naman, nagustuhan ko siya kasi bukod sa may sabitan ako ng ulam, ang ganda niya tingnan sa motor ko. Pero ang function according kay Google, prevent accidental engagement of the brake lever when riding and protects lever breakage in the event of a crash. Tanong ulit, plug and play ba yan? Ang sagot ko po ay hindi. Nung kinabit namin yan ng pinsan ko, inalis namin yung color silver na yan. Hindi ko alam yung tawag exactly, pero alam ko lang yung mechanism niya. Hindi kasi yan sukat sa diameter ng stock ng Honda Click. Tapos nagtabas pa ulit kami sa handle grip para magkaroon ng smooth play. At hindi mag-cause na yung rubber material ng grip ay kumapit sa surface ng lever guard, lalo na sa throttle part na yan. Wala na rin ako in-adjust kasi okay na sa akin yung haba ng guard niya. Tinapat ko lang sa brake lever ko.
Street King Side Mirror B3. Sinubukan ko itong side mirror na to kasi na-hype ito ng mga motovlogger. I suggest na maghanap kayo ng physical store pag bibili nyo ito ha. Nakakalito yung item na yan, parang pareha siyang leopard. Hindi ko sure kung ganun talaga or nagkamali ba ng deliver sa akin. Pero nagamit ko naman siya. Ang laki ng adjustment ko compare sa stock kasi mababa yung position niya. Although pwede mo naman siya i-adjust, ang complicated niya para sa akin. Pero ganun pa man, maganda siya tingnan sa motor at nagagamay ko na rin. Siguro pag napagsawaan ko na siya, susubukan ko naman yung ibang brand. Just do it! X-Speed XR8 na para sa Honda Click. Ang napili kong mags ay yung brand na X-Speed. Nagustuhan ko lang din sa mga unang nag-try magpa-rear disc brake conversion. Nag-match siya sa gusto ko na combination ng mga kulay. 8-spoke na rin siya. 4 holes, yung quality niya hindi ko pa pwedeng mabigyan ng conclusion kasi nga under observation pa siya. At may mga long rides pa ako na gagawin para malaman ko yung durability ng mags. Madalas naman talaga nakadepende yan sa driving style mo. Kung maingat ka ba or bara-bara sa kalsada. Bagay ito sa mga nagbabalak na magbago ng size ng gulong. Sa weight comparison naman natin sa stock, wala akong mahanap kung gaano siya kabigat at di ko naman masyadong maramdaman yung epekto ng mags. Siguro yung sa gulong na mararamdaman ko na yan. Nice. Safeway tubeless tires. Para sa harapan, ang size ay 90/80. Sa likod naman, ang size ay 110/80. May pre-tar sealant at may pre-pito na rin sinama yung seller. Marami namang magagandang brand ang nabasa ko. Pero ito yung gusto kong subukan at first na tire o gulong na magagamit ko mula sa stock. Sa presyo naman niya, budget meal naman. Maganda siya para sa akin ha. Nasubukan ko na siya sa ulan. Makapit naman, sa 2 weeks ko pa lang naman siya nagagamit. Cavite, Santa Cruz, Laguna at Tagaytay pa lang naman yung napuntahan ko. Ramdam ko na bumigat yung motor ko at nahihirapan sa arangkada. Ilan lang sa disadvantage na maririnig mo rin sa mga sumubok ng ganitong size ng gulong. Yung sa fuel consumption naman, susubukan ko siyang i-monitor. Nag-i-enjoy kasi ako sa handling niya At pag sa lubak, mas maganda yung play niya compare sa stock natin. May plano naman ako magpaalkal ng gilid or magpa-CVT set. Honda Click OEM tire hugger with transparent coolant cover. Since nagpalapad na rin ako ng gulong, yung stock tire hugger ay sasabit. Bumili ako ng OEM tire hugger sa online shop. Nabili ko na siya na hindi ko naman talaga iniisip agad na maapektuhan. Wala sa isip ko o nakalimutan ko, parang ganon. O basta nawala sa isip ko, nakalimutan ko. Binili ko siya dahil doon sa transparent na coolant cover. Ito yung nagpasakit sa ulo ko. Hindi dahil sa hindi quality yung item, pero mali yung pagkakakabit. Nagtabas pa kami. Kaya nawala na rin yung pinaka-original na design. Well, mali ko naman yun. Nabili ko yung item na hindi ko binigyan ng oras kung paano ikakabit. Kaya ang ending na paggastos ako kasi bumili pa ako ng screw nut, genuine Honda Click air filter AC dahil akala ko nga ang may problema ay dun sa mga parts na yan. Oo na, mali ko na. Kaya nga ginawa ko itong video na ito para hindi kayo magkamali. Ako na yung alay, okay? Napaayos naman siya. Pinuntahan ko yung physical store at mismo sila ang nagkabit. Kaya sa susunod na bibili kayo, huwag magmadali at matutong magtanong. Mag-research muna talaga kayo at paulit-ulit yung aralin. Sayang ang oras, sayang ang gas at sayang ang pera. Bumili na rin ako ng seat cover anti-scratch. In fairness, maganda siya. Papalitan ko na rin yung seat cover ko. Hahanap pa tayo ng recommendable na shop at babase sa gusto ko na design at purpose. O, tapos na yung kwento ko.